Sa mabuting balita ngayon, sinabi ni Jesus, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung nais nating respetuhin tayo, respetuhin din natin ang iba. Kung nais nating unawain tayo, matuto rin tayong umunawa sa ating kapwa. Kung nais nating patawarin tayo, matuto rin tayo magpatawad sa iba. Sa pangungusap na ito, ibinuod na Jesus ang lahat ng kautusan at aral ng mga propeta. Madalas nating itanong, ano ba ang dapat nating gawin upang maging mabuting Kristiyano? Ang sagot na Jesus ay napakasimple. Ilagay natin ang ating mga sarili sa kalagayan ng iba. Kaya bago magsalita, isipin muna natin kung tayo ang kausap. Nanaisin ba natin na marinig ang mga salitang ito? Bago tayo gumawa ng desisyon, isipin muna natin kung tayo ang nasa sitwasyon. Paano natin gugustuhin na tratuhin tayo? Ang tunay na pag-ibig sa kapwa ay nagsisimula sa kakayahang makita ang mundo mula sa kanilang pananaw. Kung susundin lamang ng tapat ang prinsipyong ito, mababawasan ang maraming problema sa pamilya, sa komunidad at sa ating lipunan. Mas kakaunti ang paninirang puri, mas kakaunti ang pang-aabuso, at mas kakaunti ang galit at paghihiganti. Ang mundo ay nagiging maganda kapag ang tao ay hindi lamang iniisip ang kanyang sarili, kundi isinasaalang-alang din ang kapakanan ng iba. Mga kapatid, minsan komplikado at mahirap isabuhay ang turo ng mabuting balita sapagkat hinihiling nito ang paglimot ng ating sarili at tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Kaya bawat araw, gawin natin sa ating kapwa ang nais nating gawin din nila sa atin. Sapagkat ayon kay Jesus, dito nakasalalay ang buong diwa ng kautusan at ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos.